Ngayon po ay ginugunita natin, maraming parokya at kapilya ang may kapistahan o paggunita kay San Roque. Isang banal na tao, isang nagkawang gawa sa mga may sakit. At ang kinamatay niya ay nahawa siya sa kanilang karamdaman. Inalay niya ang kanyang sarili sa ngalan ni Jesus sa mga nangangailangan, sa mga dukha. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay tungkol sa diborsyo na gustong-gusto ng mga ibang Pilipino na magkaroon na ng diborsyo sa Pilipinas. Pero bago yung divorce, dun muna tayo sa kasal. Kasi kung walang kasal, walang divorce. Mga kapatid, ang sakramento ng pag-iisang dibdib ay sakramento na tinatag ng ating Panginoong Kristo. At ito ay nakabatay sa lumang tipan pa, na sa pasimula pa lamang nilalang ng Diyos ang lalaki at babae. At ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Yan ang sakramento ng pag-iisang dibdib. Ang Diyos ang nagtatag niyan, si Jesucristo ang ating Panginoon, upang makabuo ng isang Kristiyanong pamilya. Yung pag-ibig ng isang lalaki at babae ay pinagbabanal ng Diyos. Sa sakramento ng pag-iisang dibdib, silang dalawa ay ginagawang isa upang makatuwang ng Diyos sa paglinang ng tao sa mundo, upang makabuo ng isang banal na pamilya at makatulong na maghumubog ng tao sa mundo. Dahil sa sakramento ng pag-iisang dibdib, alam natin na nandun yung pag-ibig ng Diyos na napakaganda ng layunin ng Diyos. Ang bawat isang isisilang sa isang pamilya, sa isang tahanan, ay makakaranas ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Ngayon sa batas ng diborsyo, sa batas na nais ng ibang mga Pilipino na ipasa na lang sa ating bansa, ito daw ang solusyon sa mga problema ng mga mag-asawa. Maraming bansang may batas ng diborsyo na yung mga nag-divorce, nag-asawa uli ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi pa rin naging successful. Inulit lang yung kasalanang ginawa dun sa unang asawa. Inulit lang at patuloy lang sumisira ng buhay ng mga kabataan at ng kanyang napapangasawa. Kaya sa karanasan, yung batas na diborsyo sa ibang bansa ay hindi solusyon sa problema ng mga pamilya. Hindi siya solusyon, mga kapatid, kundi siya'y lalong magpapasira sa mga pamilya. Kapapaano yung batas ng contraceptives? Ang sabi dati, ito'y makakatulong sa mga kabataan. Pero ano nangyari? Lalong lumala yung mga early pregnancy, lalong lumala yung mga nagkakaroon ng sakit na AIDS, kasi lalo mong binuksan at pinalaya yung mga gustong gumawa ng mali. Kung pumasa man sa ating bansa ang diborsyo, hindi naman magbabago, mga kapatid, ang paninindigan ng simbahan tungkol sa pagiging sagrado ng sakramento ng pag-iisang dibdib.
hindi magbapalit ng paninindigan ng simbahan sapagkat ito ay ayon sa turo at aral ng ating Panginoong Kristo. Ang kasaysayan na lang ang magsasabi kung talagang epektibo yung iniisip nilang diborsyo sa Pilipinas. Abangan natin pagkatapos ng 10 taon, pagkatapos ng 20 taon, tingnan natin kung hindi lalong masira, kundi lalong mawasak ang pamilyang Pilipino. Dahil sa mga batas na sinusulong hindi para sa kapakanan ng marami, kundi para sa kapakanan ng iilan. Mga kapatid, banal ang sakramento ng pag-iisang dibdib. Banal ang kasal. Kaya ito'y ating panatilihin. Kung may nagkakaproblema, yun ang solusyonan. Pero yung sakramento, pero yung dignidad ng kasal, yung kabanalan ng kasal, ay dapat manatili sapagkat ang Diyos ang nagtatag nito at nagpapabanal nito.